Basta okay ka lang, ha? Dad. Hello, Manang Yoli? Pauwi na rin kami dyan. Diyan na lang tayo mag-usap. Ma'am Marge, kailangan nyo nang malaman yung totoo. Anong totoo? Manang Yoli, anong totoong kailangan kong malaman? Ayun siya! Hello? Manang Yoli, anong nangyayari sa'yo? Manang Yoli! Hey! Hoy, tigil! Hello, Manang Yoli, anong nangyari? Hey! What's going on? Yan! Nahanap lang naman itong black hoodie sa cabinet ng paborito mong aliping sa gigilid. Hindi ho sa akin yan, Sir Greg. Maniwala ho kayo sa akin. Ipapacheck ho namin mga gamit na yan sa forensic. Sinadya mong sunugin ang bahay ko. May inheritance mula pa sa mga ninuno ko. Bakit? Dahil sinasanti kita? Hindi. Sir, inosente ako. Please naman, maniwala naman kayo sa akin. May ibang naglagay nun sa cabinet ko, Sir. Sigurado kung ako. Dali na sa presinto yan. Sir Greg! Inaarasto ka namin sa pagsunog sa property ng pamilya Torrecampo. Base sa ebidensya na nakita sa gamit mo. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ni maaaring gamitin sa korte. Kung wala kang kayang kumuha ng abogado, gobyerno na magbibigay sa'yo. Naiintindihan mo ba to? Sa akin, Sir. Maniwala ho kayo sa akin. Nabalita na sa amin ni Dad ang nangyari kay Manang Yoli. Hindi ko maintindihan kung talagang si Manang Yoli yung arsonist. Bakit iniwan niya yung hoodie kung saan madaling makita? Yun nga din talaga yung naisip ko, Ma'am eh. Kaya naniniwala akong totoo talaga yung sinabi niya na sinit up lang siya. Pero kasi diba hindi rin naman natural na kriminal si Manang Yoli. So, pwedeng baka natanga lang o di kaya nataranta kaya hindi niya natago ng maayos yung mga gamit. Kasi bakit naman nandun yun, di ba? Ewan. Pero nakakagulat kung totoo, ha? Nakakalungkot maisipin pero feeling ko talaga totoo eh. Tumawag sa akin si Manang Yoli kanina eh. Sabi niya sa akin may kailangan daw ako malaman. Baka naman naamin na siya yung nagsunog ng bahay.